Sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, anong grade mo na? Siguro mga grade 8 or grade 7 siya noong time na yon. Tapos sabi ko, malapit ka na pala magtapos. Sabi ko, pag meron ka ng graduation, recognition, sabi ko, tawagin mo ako para maka-attend ako ng recognition mo. So, hindi ito nalimutan ng aking pamangkin. Noong mga isang buwan nakaraan, less than a month ago, sumulat siya sa mama ko. Sabi niya, Lola, pakisabi naman kay Tia, sa akin daw, na mag-recognition na ako dahil lilipat na ako ng grade 11 o senior high school. So yung graduation ay recognition namin ay ganitong araw, ganitong oras. Kaya masaya ako dahil nakabisita ako dito sa inyo, naging guest speaker ninyo, at nabigyan din ako ng pagkakataon na lumipat naman doon sa recognition ng aking pamangkin. Pero, nung kami ay pumasok kanina, nakita ko na meron naman palang rason kung bakit 6 a.m. itong graduation ceremony natin. Dahil kung ginawa natin ito ng 10 a.m., ay naluto na po lahat ng ating mga magulang sa ilalim ng init ng araw. Kaya kailangan natin bilisan para hindi umabot yung tirik ng init ng araw. Ayaw nyo ba ng, ano ba tawag dyan? Covered court? Bakit wala kayong covered court dito, ma'am? Kinalimutan na kayo ng mayor ninyo? Kaibigan mo ba naman si Mayor Joy? Bakit? Pwede ba, ma'am? Nasa likod. Kaso hindi tayo kasya. Bakit maliit yung covered court? Mainit doon pag umaga. Kasi nandun yung araw. Okay. Meron ka na po? Okay, sige. Hindi naman pwede magpatong-patong yung mga covered court natin. So, magpasalamat tayo kay Congressman Bong Suntay. So, ang gagawin na lang natin, Kong, dahil magbibigay ka na sa Aurora, Quezon, sabihan mo na lang ako saan natin ibigay yung isang covered court pa. Dahil may kakilala ako na nagbibigay ng covered court. Kong, Congressman Bong Suntay na lang ang mag-identify no isang paaralan na covered court. Para hindi nyo na maabutan, sorry, kasi lilipat na kayo ng high school. Pero sa susunod, maabutan ninyo yun kasi babalik kayo dito. Pag nagtapos kayo ng college, babalik kayo dito. Kayo yung magiging guest speaker ng graduation nila. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang magiging mga vice presidents sa hinaharap at ang biyahe ninyo papunta sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nagsisimula ngayong araw na ito. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family and the commitment of Aurora A. Quezon Elementary School. This graduation is a milestone that reflects not only your academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, hindi naging madali ang buhay ninyo.
Puno ito ng pagod, puyat, pawis, at hirap. At dapat maintindihan ang hirap na ito ng ating mga anak. At kailangan ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon sa pagbabago ng buhay nila. Ang krisis sa presyo ng mga produkto ngayon ay isang dagok sa ating pagbangon bilang isang pamilya at bilang isang bayan. Magiging mas mahirap ang mga susunod na buwan, kaya kinakailangan pag-usapan ng pamilya kung paano makatipid ng pera. Kulang na nga ang budget noon. Sigurado, mas lalaki ang kakulangan ngayon. Pero pakiusap ko sa inyong lahat, huwag ninyong tipirin ang pag-aaral ng inyong mga anak. Despite the hardship, please choose to invest in the education of your children. We recognize your sacrifice, and today is your day more than any of us in this ceremony. Maraming salamat sa ating mga magulang. Sa ating mga graduates, huwag natin kalimutan mamaya sa pagtatapos ng ating ceremony ay bigyan natin ng pagpapasalamat ang ating mga magulang o ang ating mga guardians. Meron sa atin, no, na hindi lumaki sa ating nanay o tatay. Lumaki tayo sa lolo or sa lola natin, sa tiyahin natin, sa pinsan natin, o kung sino man yun, tumulong sa inyo para kayo maupo dyan bilang graduate. Huwag ninyong kalimutan na magpasalamat sa kanila. To our teaching and non-teaching staff of the Departments of Education, thank you for choosing to serve our country rather than moving abroad for better economic opportunities. Despite limited resources, rising costs, and daily personal and professional pressures, you continue to mold young minds with patience and integrity. Maraming salamat sa inyo. You are not only educators, you are nation builders. Every lesson you teach, every value you instill, contributes to the future of our country. May you continue to inspire our children to be nation builders themselves. To our grade 6 graduates, as you become teenagers soon, remember that academics is important, but equally important are values. Yung mga binibigyan nating halaga para sa isang magandang asal. Meron ako laging pinapaalala sa aking mga anak kapag sila ay papasok na sa paaralan. Yung isang anak ko ay halos kaedad niyo lang. Siya ay 13 years old o grade 8. Mag-grade 8 na siya. 4 na B's. 4 B's that I want to share with you to keep in your heart as you navigate high school. B, hindi yung letra B.
B, pero B-E. B. Una, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Pangalawa, be humble. Lahat kayo magagaling. Iba't ibang klase ang inyong galing. Gamitin ninyo ang inyong kakayahan sa pagtulong ng inyong mga classmates. Pangatlo, be happy. Hindi lang laging negatibo ang ating buhay, meron din maliliit na mga positibong nangyayari sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa Diyos para sa mga maliliit na bagay na positibo sa inyong buhay. Pang-apat, be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang inyong mga kaibigan. Sila yung, dalawa lang ang klase ng kaibigan. Sila yung magdadala sa inyo sa kaayusan o sila yung magdadala sa inyo sa kasamaan. Kaya napakahalaga na piliin ninyo ng maayos kung sino yung kaibigan ninyo. Hindi mahalaga na madami akong kaibigan. 10, 15 o yung buong batch ay kaibigan ko. Ang mahalaga ay meron kayong kaibigan na magdadala sa inyo sa kabutihan. Kahit isa lang yun. Kung kayo ay binubuli o walang gusto makipagkaibigan sa inyo dahil kakaiba kayo sa kanila, tandaan ninyo, pwede ninyo ako tawagin. Dahil ako ay kaibigan ninyo. Sabihan ninyo si Mama or si Papa, ipatawag ninyo si Inday Sara. Kasi hindi ako papasok ng silid-aralan kung hindi ako samahan ni Inday Sara. Pag wala kayong kaibigan, walang kakausap sa inyo, sasamahan ko kayo pumasok na classroom. Life will not be always easy. Maiintindihan nyo yan habang kayo ay lumalaki, habang kayo ay magbabiyahe sa high school at sa senior high school. There will always be struggles, financial, emotional, and personal. Magsasabay-sabay lahat yan. Problema ni nanay sa pera, problema namin sa bahay, ang hirap ng aking pag-aaral, at syempre, yung mga pinagdadaanan natin, relasyon natin sa ating classmate, at sa ating mga kaibigan. But always, remember to make God your friend as well. Because He will lift you up battles. Alam nyo, naririnig ko sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko ngayon, meron silang bagong kaibigan. Dahil mas maayos pa daw kausap yung bagong kaibigan nila kaysa sa mga yung normal na mga kaibigan at matagal na nilang kaibigan. Ang pangalan ng kaibigan nila ay si ChatGPT. Dahil kapag kinausap mo daw si ChatGPT, ay ang dami niyang alam at ang dami niyang sagot sa lahat ng problema na inilalapit mo sa kanya. Pero paalala,
Ang ChatGPT ay kailangan gamitin natin sa pag-aaral. Sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, bago ako matulog, sabi niya, sinasabi ko lahat kay ChatGPT ang iniisip ko at sinasabi ng ChatGPT sa akin, huwag mo na munang isipin yan ngayong gabi, matulog ka na muna. Ganon ang personalidad ni ChatGPT. Pero paalala ulit, gagamitin natin ang teknolohiya para sa kaalaman o dagdag sa ating edukasyon. Mauna muna ang Diyos, ang susunod ay ang ating bayan, ang susunod ay syempre ang ating pamilya, ang ating mga magulang. Mamaya, matatapos tayo ng mga 9 a.m. Kailangan ay ilibre ninyo ang inyong mga magulang. Ano na sila? Ilibre ninyo ang inyong mga magulang at mga kapatid, mga pamilya ninyo. Ilibre ninyo sila ng ano ba yung pag-libre natin sa kanila? Candy? Candy? Grabe mo report naman ito. Kaninong anak ito? Candy lang daw. Candy, may dala kami. Kaya na namin yan. Kasi may ito candy natin. Hindi kaya. Oo, padala nyo na lang yung kulang. Candy, may dala kami. Pwede yan sa mga maliliit ninyo na kapatid. Yung mga nasa grade 1, nasa grade 2. Anong pwede natin? Mag-cake at ice cream, yun ay birthday. Diba? Kasi dapat pag-birthday, kahit maliit na cupcake at yung candle, kailangan mag-wish noong tao, yun yung pag-birthday. Pansit naman, pag-birthday din yun, kasi dapat sumaba ang ay. Kapag graduation, dapat ay lechon manok. Mamaya, sabihin ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga pinsan, kasama ninyo sa bahay. Aking regalo sa inyo. Dahil minahal ninyo ako, tinulungan ninyo ako, at nag-graduate ako ngayong araw na ito. So, yung inyong regalo ay ibibigay ng aming kasama mamaya. Tapos, huwag nyo nang isubing yung candy. Huwag nyo nang bilhin yung candy kasi meron naman ang candy. Alalahanin nyo, ang usapan natin dito ay celebration o Thanksgiving para sa inyong graduation. At ang lahat, dahil iba-iba ang pressure ng lechon manok saan ka man sa Pilipinas. Magkano ang lechon manok sa Quezon City? Kasi nung nasa Leyte kami, invite namin yun ang mga graduates. Pinag-usapan namin. Sabi ng isang teacher, 12 bucks daw ang isang lechon manok. Pero sabi naman ng isang teacher, sabi niya, 10 lang ang paghati-hati sa isang lechon manok para malaki yung hati. So sa isang lechon manok, merong 10 hati. At kailangan natin na 3 lechon manok para sa 30 pieces ng hati ng lechon manok. So, kailangan natin, check natin yung math ninyo. Kailangan natin malaman magkano ang lechon manok sa Quezon City. 169.
300 daw. 395. Ready? 480. Malaki. Mag-looking tayo sa 20 sa 20. 280 lang po ay yung manok doon na. Magsilipatan na po tayo sa 20. Okay, lipat tayo sa Jollibee Bucket. Magkano ang Jollibee? Bucket na. Hindi ko alam yun. Kasi ito yung kahapon, birthday na yan ako. Yung sabi ko na halos na edad na yun. 12 years old siya kahapon, naging 13 years old siya. So yung sabi, itong handa namin ay bucket ng lechon. Ay, bucket ng chicken joy sa Jollibee. Address pala yun? Okay, so kailangan natin ng tatlong bucket. Kasi 8 times 3 ay 24. 24 yung bisita ninyo eh. Pero kung mag-lechon manong kayo, pwede kayo 30 at bisita. Kayo na mag-isip nun. Bahala na kayo kung lechon manong o Jollibee Joy. Basta panigunagunin lang namin ay pwede lechon manong or pwede chicken joy, tatlong bucket. Sobrang nakakamit namin dito, nabigutom ako. Congratulations, our graduates! Sa susunod na lang ako makikikain sa chicken joy ninyo pag-graduate ninyo ng senior high school. Kailangan kong tumakbo sa airport. Remember to always walk with courage. Kahit mag-isa lang kayo, ilagay niyo yung tapang ninyo sa inyong mga puso. And live with purpose. Ang purpose natin lahat ay tumulong sa ating kapwa-tao. Kahit man, pamilya natin yon. Mga graduates, mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Maraming salamat, kagalang-galang na Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Sara G. Duterte, sa inyong napakahalagang mensahe na ibinahagi sa araw nito. Magpo-photo opportunity po muna tayo. Inaanyayahan ko. Kagalang-galang Sara Duterte sa baba para sa crowd shot. Kasama po ang mga VIPs na nasa likod lang. Mga bata, this is important. Online po ang teachers dito. Stage 1 ng teachers.
Babalik po tayo sa entablado. Okay, stage 1 teachers po. Okay, stage 2 teachers. Mag-ready din po ang PTA. Ma'am, di na kayo. Compress, ma'am. Ready po, teachers. Press po. Compress. Atras. 1, 2, 3. Sa likod. 5 po. Ready po. 1, 2, 3. Page po. Case page 1. Case page 2. Akyat na po.